And giving is an obedience to do for the Lord. And the Lord loves those who gives for the Lord. And so let's give our offering as we continue to receive His word. Shall we pray? Father, we thank you tonight. God, you are awesome, oh God. Your presence is so awesome tonight, oh Lord. And Father, tonight, Lord, we thank you because we do believe that as we continue to do our service unto you, Lord, we know, Lord, that your promise said, Lord, that when we give, oh God, you are there to return 100-fold. And we thank you, oh God, because of your promise. We continue, Lord, to believe, we continue to obey, we continue to do, and we thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, any one of you who are ready for song? Or if none, then everybody is asking about it. We are blessed because we are here tonight, and it's quite been long that we have here Mother Maura. Bless the Lord, and we are all here because we love the Lord. Amen. Amen. And if we really love the Lord, we always make a way to come to fellowship. And the Lord is all the reason why we always come together, why we always sacrifice our time and do everything. In spite of our job, we still manage to come to give our homage. You know the word homage? We give the best. We give what we can. Praise the Lord. And God knows what we need, but yet we still choose to come to give. And when we come to give, meaning we give the best of worship, the best of our service, the best not only just giving, but we come because we love the Lord. And Yes. tonight, as I have said in my text to the BBM group chat, that we are going to review one of the teaching of our Reverend Pastoral Share. And I don't know if you manage to keep hearing those teaching that being given to our overseer. But I would like to just stress something on this book of Romans. Okay, we open our book, though we did not start from the book of Romans, but tonight is a Bible study, and so maybe each one of us, or to all of us who have something to share and to add whatever revelation in your mind, maybe we could just contribute to share. Okay? Praise the Lord. And those of you who are online watching, please catch up and be with us in prayer. And even though you have no time to come out, get your Bible and study yourself. That the Lord knows what's the reason why you are not here with us tonight. Anyway, let's start from verse 1, chapter 15 of Romans. Chapter 15.
Okay. Chapter 15 says, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Okay. That is our topic. Sabi dito, we that are strong ought to bear with one another, to bear the weakness of one another, to bear whatever we have, whatever that that is in us, and we are to bear with one another, not just only yourself or not just only the others, but to bear with one another. But most especially, that speaking here about not only on ourselves but to others. Okay, so what does it mean with us spiritually? This is one of the reminders of Apostle Paul to us as believers. Apostle Paul is one of the servants of God. And if we study the background of Paul, when he was Saul the time, he was one of the persecutor siya sa mga alagad ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Siya yung nag-uutos na mapapatayin niya ang mga alagad ng Diyos. And that background of Apostle Paul, kumbaga yun yung buhay niya noon, but that ay hindi nagtagal ay tinawag ng Diyos siya. So, nung tinawag ng Diyos siya, pinago ng Diyos, it is God who changed him, it is God who talked to him, it is God who called him. Kaya nung tinawag ng Diyos, dito rin na-realize, dito rin nagsisi si Saul that time, and when he repented and the response to the call of God, dito inumpisahan, ginamit ang Panginoon, at lalo na triple yung paggawa niya sa gawa ng Diyos na ginawa niya sa kaharian niya. So, tingnan nyo na kung tayo ay patuloy na willing, kung tayo ay patuloy na gagawin kung ano yung gusto ng Panginoon na hindi natin gusto, dito din kikilos ang Panginoon. Kaya nga dito niya sinabi na hindi lang pang sarili ang iniisip, kundi ang iisipin natin o ang dapat gagawin mo natin ay yung para sa kanila, yung para sa mga kapwa natin o para sa mga co-believers natin, kapwa natin nananampalataya. Hindi lang kapwa natin nananampalataya, para ho magiging ilaw tayo at patuloy na ipakita natin na tayo yung anak ng Diyos ay magiging patuloy na ehemplo tayo. Kumbaga na hindi mo pinapansin kung ano yung sa iyo, no? Nakikita mo kung ano yung magagawa mo sa kapwa mo. So, yun po yung sinasabi po dito. Kasi kung nakikita natin ito mga kapatid, ibig sabihin na makakaya natin that we can bear. Makakaya natin na dalahin. Dalahin ba? Sa Tagalog? Dalhin. Kung ano yung katatao ng kapwa natin. Di ba? Dahil makakaya natin we can carry it kung ano yung ano. So, yun po yung sabi sa number 1. Kaya sabi sa number 2, each of us should please his neighbor for the good to build him up. Ayan po, each. Wala pong exempted, mga kapatid. So, kung ibig sabihin po ito, ipinapakita na dapat ay patuloy na magkaisa, na hindi lang, kasi kung ikaw lang, maburburn out po, maburburn out yung sayo, maburburn out ka. Pero magkaisa ito at magka-unite po ito, at actionin natin na sabi dito that we, each of us, should please with one another, your neighbors, your sister, your brother, whoever. So, ibig sabihin na patuloy na gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, bawat isa. Hindi lang yung isa na gumagawa, kundi bawat isa patuloy na gagawa tayo ng kabutihan. Sabi po dito sa verse 2, at ito ay nagpapakita na tayo ay nagbi-build up with one another. So, makikita natin there is concern. Diba? When you have concern, you are concerned na hindi lang yung pang sarili mo, but we learn to encourage, we learn to build up and be strengthened
Ganun po mga kapatid, ang sumusunod kay Kristo na hindi lang yung sarili ang iniisip, kundi iniisip bawat isa. Amen po. Amen. So, yun po, dito natin makikita na may concern po tayo. So, dito sa verse 3, sabi niya, for even Christ did not please Himself, but as it is written. Alam natin po na Jesus is our greatest example. Na pumunta dito sa lupa siya, na hindi yung pangsarili o hindi lang para ipakita na siya ay anak ng Diyos. Kundi nakalimutan niya ang sarili niya na anak ng Diyos. He came here on earth na magiging tao siya at para gawin niya kung ano yung inuutos ng kanyang ama at gagawin niya yung kalooban ng kanyang ama na hindi yung kalooban niya. So, yun po, kung makita natin yung paano nagsakripisyo si Jesus, yung mga ministry niya, nung andito po sa lupa siya, halos wala pa nga siyang tulugan, halos wala nga siyang higaan, halos wala pa nga siyang comfort na bahay, na puntahan. At tuloy-tuloy po yung paggagawa niya sa mga gawain ng kingdom. Because ito yung isa na mission niya. Ito yung isa na mission niya na gagawin, na inutos ng kanyang ama. Kaya tuloy-tuloy yung ministry, yung paggawa niya sa gawain in the kingdom of God. And ganun po. You know, tayo na mga anak ng Diyos, hindi tayo naghahalide, wala po sana naghahalide o nagre-relax sa pagsisirbi o sa pananampalataya natin sa Diyos. Na kahit ano sanang mangyari, ay patuloy na naka-stand yung pananampalataya ko natin. Amen? Patuloy na naka-build up, we build up with one another, we bear with one another. Alam niyo po yung sinasabi natin na bear, we bear whatever witness with one another. Ano po? We bear whatever problems, we face whatever problems, or ano man nangyayari. Dahil sino pa ba ang magtutulungan? Kumbaga, o sino ba ang magtutulungan? Sino ba ang ano ba ito? Kung hindi tayo na isang family of God, di ba? At isipin ho natin, no, kahit malayo tayo sa mga pamilya ho natin, pero pagdating sa mga talagang kailangan, sino ba talagang tutulong sa atin? Hindi po ba yung neighbor mo? Hindi po ba yung talagang nasa tabi mo? Diba? At hindi naman tatakbo ang mga family mo natin para sakipin tayo sa mga sa mga kailangan o anuman kailangan mo natin. Kaya nga ito yung sinasabi niya that we are to please our neighbor. We are to show good things. We are to build up with one another. So dito sa 1 and 3, sana po nandoon nakatingin kayo sa Bible nyo, ay dito nakafocus po dito sa pagsisilbi natin sa Diyos. Okay, number 3 sa continuation ng verse 3. In the insult of those who insult you have fallen on me, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures we might have done. Amen. Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo ay marami tayong issues, marami tayong previous, lalo nung hindi natin nakilala ang Panginoon. Lalo nung hindi pa tayo binago ng Panginoon, marami tayong mga kanya-kanyang issues. Marami tayong, kung sa harapan ng Diyos, marami tayong hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. We have many fallen. Marami tayong pagkukulang. But yet, because of the love of God, sabi po dito, na sa verse 3, continue po dito. Ano po ang sabi dyan na verse, Brother Marshall? For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scripture we might have hope. Hindi ho ba na we learn from all our mistakes, di ba? We learn from all our past. We learn from even also the mistakes of others or the experience of others, and even also your experience or even also from your past. But because
you learn also to come out from your past, and then you commit your life to God, and you admit everything it to the Lord and surrender it to the Lord. Ano po dito? Sino ba ang nagtuturo sa atin ng ganitong klaseng gagawin mo natin para malampasan mo natin ang pagsubok? Kaya nga ang isa na fruit of the Holy Spirit is long suffering, endurance, ang mga patience natin. So patuloy na kung meron tayo ng ganito, sana patuloy, dahil ito yung makakapagbigay ng encouragement natin. Na even you yourself, you can encourage your own self. Amen? Pero sana ang isa rin na ipanalangin mo natin bawat isa ay magkaroon tayo ng gift of encouragement. Ano po? Na we learn to encourage one another. We learn to live up with one another and to uphold with one another. Pero kung tahimik ka lang at sinasarili mo, alam nyo, hindi natin kayang basahin kung ano yung iniisip mo at kung ano yung nandoon sa puso mo. Panginoon talaga ang nakakaalam kung ano yung iniisip po natin. Di ba? At kung tahimik na tayo at paano natin alam? We don't know. We are not God that we can read what is in your mind, and we are not God to know what is in your heart. Kaya nga, ang kailangan lang natin dito is, we share. We share. Ano po ang mga klaseng i-share natin para maramdaman natin, marinig natin, at makita natin kung saan tayo dito tutulong, kung saan ang gagawin mo natin. Pero yun po yung isa na sinabi dito, that we should continue to encourage and to have endurance. And this is one of the scriptures that most written na sinasabi po sa salita ng Diyos. Amen? Okay, and then verse 5, ano po ang sabi? That God who gives endurance and encouragement give you a spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus, so that with one heart, with one mouth, you may glorify the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Ito naman talaga ang gusto ng Panginoon na makita sa isang iglesia, isang church, isang family of God, na patuloy na magkaroon, na mag-unite together tayo, that to have a unity in the bond of Christ, sabi po dito, and to have one heart and mouth, that you may glorify God, the Father of our Lord Jesus Christ. Na magkaisa, sana tayo lahat. Alam niyo po, kung ay nagkakaisa tayo in one spirit, na walang hadlang, walang barrier, di ba, ang gandang magpuri sa Panginoon. Dahil walang naghahadla, walang barrier sa atin, walang nagdi-distract at nag-disturb sa ating puso at sa ating isip. So, yun po sana yung laging ini-examine natin sa sarili mo natin. When we come into the presence of God and we offer our worship, we offer our offerings, whatever offerings that you offer it to the Lord, make sure na malinis tayo sa harapan ng Diyos. Make sure that we are right, that our heart, our spirit is right in the sight of God. Kasi kung right tayo, madaling makiisa. Di ba, mga kapatid? Hindi tayo nagdi-disunite, hindi tayo nagdi-disagree, hindi tayo yung kung ano ang pinapansin natin, kundi nakikiisa ang espiritu natin. Kaya kung nakikiisa ang bawat isa, there is a strong unity in the body of Christ. Kaya kung meron ito, madaling mag-build up with one another, mag-encourage bawat isa, makinig bawat isa. Di po ba, mga kapatid? Pero kung punong-puno tayo ng mga grudges, ng mga bitter tayo, sensitive tayo masyado, ano pa ba, yung hindi natin inilalabas, sinatago na lang, at saka na lang natin inilalabas kapag ay puno na, wala na, talagang wala na kapag ay napuno ka na, hindi na maganda ang kalabasan. Kaya, yun po ang sinabi po dito. That lahat po ang dapat ginagawa ko natin is, ano po ang center po dito? To glorify God. Hindi po ba? Lahat. Kahit anong ginagawa mo, nagluluto ka man, nagsiserve ka man, ano po lahat po, when we do it,
with wholeheartedly, with joy, with love. Ano po, di ba? Ginagawa mo dahil to glorify God, ang Panginoon ang napupuri. Amen. Hindi natin iniisip kung mas malamang ka o sinong mas malamang o ikaw yung lagi. Di po ba? Dahil ginagawa natin to glorify God. So, maliwanag po yung sinabi sa verse 6, di ba? And then, sabi sa verse 7, kaya kapag meron tayo ng ganito, we can easily to accept with one another. We easily accept with one another. Ano po ang ibig sabihin na we easily accept with one another? May respeto bawat isa. Kung kasi sinasabi natin may respeto, ibig sabihin na kahit anuman yung issue o kahit anuman yung kung sino ka naman o kung sino ka man, ay dinidisregard natin yan because there is respect. Diba? So, yun yung isa na i-build up natin. Na dapat yung burahin natin, yung tanggalin natin, yung naghahadlang para ho ay lalabas yung respeto bawat isa. Yung respeto kasi there is fear. Natatakot ka sa Diyos, kaya bigyan mo ng respeto. Diba? Natatakot ka sa Diyos, kaya bigyan mo ng respeto sa bahay ng Panginoon, bigyan mo ng respeto sa ginagawa mo, sa serbisyo mo sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin po nito. Kaya, ang sabi dito sa verse 7 pa rin tayo, and that as Christ accepted you in order to bring praise to God. Babalik po tayo sa sinabi ko kanina, di ba? Na wala naman talagang tatanggap sa atin kung hindi Panginoon, kung hindi ang Panginoon. Na kahit maging sino ka man, di ba? May dramang ganito, may movie sa atin. Kahit maging sino ka man ay tatanggapin kita dahil mahal kita. Yung hindi lang ina-apply ito sa boyfriend, sweetheart, so much kasawa man. Pero mas lalo ang Panginoon dahil siya lang ang nagmamahal sa atin kahit gaano kapalang ating mga kasalanan. At kapag tayo ay lumalapit at humingi tayo sa Kanya ay kinakalimutan niya lahat ang mga kasalanan natin at handa siyang magpatawad sa atin. Di po ba? Ganito ang characteristics ng ating Panginoon. Kaya yun yung sinabi dito na He is the only God who can accept us. So ano po ang gagawin mo natin, di ba, kapag ay tinanggap tayo, walang ibang gawin kundi to praise Him, to be glory to Him. Kaya yung testimony yung sinasabi natin, sana hindi tayo nauubos sa pagpapahayag sa kabutihan ng Diyos dahil patuloy yung ginagawa ng Diyos sa buhay bawat isa na maganda sa atin. Diba? Amen? Uma-agree ba kayo o hindi? Amen. Amen. Sige. Sabihin nyo kung inaantok na kayo at tumitig na tayo.